Itong kasaysayan natin na para sa'yo, bakit mahalaga na talagang aralin natin ang ating kasaysayan, our past, yung ating naging kahapon para in helping us in our future, para sa kinabukasan. Ano yung ambag ng nakaraan sa ating kinabukasan? Professor? Well, ihiramin ko yung sinabi ni Jesus Christ, ano? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Nabubuhay din ito dagdag ko to, sa dangal, karangalan. Diba? At yung dangal ay dahil meron kang matibay na identity tungkol sa iyong sarili. Yan, nakukuha mo yan sa nakaraan. When you study the past, mas nakikilala mo yung sarili mo. That's number one. Number two, kapag natutuhan mo ang nakaraan, matututuhan mo yung mga tamang ginawa ng mga ninuno natin. Matututuhan mo rin yung mga maling ginawa ng mga ninuno natin. Kaya kapag katama yung kasaysayan o nababatay sa siyentipiko, ebidensya at analysis na maayos at nasa perspektibo nating mga Pilipino, ay mas mabibigyan tayo ng pagtanaw na maaari tayong gumawa ng mas makahulugan, mas makatuwirang mga pagpapasya sa kinabukasan o kahit sa ngayon, no? Kapag meron tayong gabay ng mga aral ng nakaraan, yun siguro yung pinakamadaling paliwanag po noong dalawang kahalagahan ng kasaysayan, no? Na ito ay para makilala natin yung sarili natin, gaano tayo kadakila at maging mabuting mga Pilipino tayo dahil dyan. At pangalawa, magkaroon ng mas mabuting mga desisyon dahil alam natin ang nangyari noon. Nakaraan. So Professor, sa tingin mo ngayon, yung mga kabataan ba natin, sila ba ay may magandang, kung maganda have a clear grasp of Philippine history? O sa tingin mo ba dahil sa social media at dahil po sa maraming sa laganap po na fake news, nagkakaroon na po ng distortion at hindi na talaga alam ng ating mga kabataan yung talagang kasaysayan natin? Maganda pong katanungan, no? Gusto kong isipin na oo, may epekto yung yung tinatawag na fake news o yung historical distortion. Na kahit papano parang medyo matapyasan yung kaalaman ng mga bata. Pero ako, naniniwala ako sa kapangyarihan ng mga guro, ng mga ordinaryong mga teachers, na marami sa mga ito updated. Alam niyo po, ang kasaysayan natin ngayon, kung tutusin, kesa doon sa pagtitignan mo yung pinag-aralan ko, for example, 35 years ago, no? Or 30 years ago, ay mas na ngayon yung kasaysayan na alam natin mas maganda na yung perspektiba, mas maganda yung data. Ang dami nating nakukuha mula sa internet dahil may mga iba't ibang sources tayong nakukuha from other museums, other collections. So ibig sabihin, dalawa siguro yung pwede nating sabihin. Yes, may mga setbacks tayo because of political distortion, political historical distortion, pero yung social media, ang daling magpakalat ng tamang kasaysayan kung gagamitin natin ng maayos. So meron din tayong mga tagumpay na nangyari in the past few years.